Heng, naisip mo na ba ang tula mo para sa graduation? Tapos na ang konsepto ko. At para sa obrang ito, mataas ang kumpiyansa ko. Naniniwala ako na tiyak na hihigit ito sa lahat para maayos akong makapasok. Sa alyansa ng panitikan. Sa mundong ito, talento ang sukatan ng katayuan, kaya naniniwala akong magiging matagumpay ka. Kukuha lang ako ng alak at magdiwang tayo. Sige. Heng, ubusin natin ang basong ito. Sana ay magtagumpay ka. Sana ang buhay natin ay mas lalo pang gumanda. Oo, Cheers. Heng. Heng? Anong nangyari sa'yo? Mahal ko, tamang-tama ang dating mo. Siyempre, dahil sa sobrang pangungulila ko, halos mabaliw na ako. Nakuha mo ba ang kailangan? Sumunod ka sa akin. Ang graduation poem ng hangal na si Guheng. Maganda nga talaga ang tula. Kung walang magiging problema, tiyak na bibigyang pansin ito ng alyansa ng panitikan. Pero sa akin na ito ngayon, Pagdating ng oras, mahal ko, ikaw ang magiging pinakamahusay na orihinal na may akda. Habang ang hangal na si Guheng ay lalaitin ng lahat bilang isang nanggaya, masisisra ang dangal niya, at habang buhay na kapopuotan. baby ko, paano kaya kita pasasalamatan? Depende na iyan sa pasasalamat ni Young Master Qin. Guheng, paliwanag mo sa akin, bakit ang tula mo mula simula hanggang huli ay kaparehong-kapareho ng kay Qin Tianzi? Ano? Imposible iyan. Sa normal na sitwasyon, imposible nga talaga, pero kapag may nanggaya, iba na ang usapan. Kintiansi? Anong ibig mong sabihin? Kailangan ko pa bang linawin sa iyo? Ikaw, Guheng, ginaya mo ang tula ko. Huwag kang mag-imbento ng kasinungalingan. Ang mga ito ay galing sa pinaghirapan ko itong isulat. Orihinal, may ebidensya ka ba? Ang oras ng pagpasa ko ng tula ay mas maaga ng 3 araw kaysa sa iyo. Xiaoxin, magpatotoo ka. Habang gumagawa ako nitong mga nakaraang araw, lagi kitang kasama sa tabi ko. Shusin, totoo ba ang sinasabi niya? Nagsisinungaling siya. Kailanman ay hindi ko siya nakitang gumagawa ng kahit anong tula. Ano? Ano? Guheng, kahit magkarelasyon tayo, pero hindi mo pa rin ako dapat piliting baluktutin ang katotohanan para pagtakpan ang iyong pagsisinungaling. Napakakahiya ng plagiarism at diring-diri ako sa iyo. Xiaoxin? Ikaw. Huwag mo na akong tawaging Xiaoxin. Simula sa araw na ito, break na tayo. Wala na tayong ugnayan kahit kailan. Para sa pamantasan ng Dijing, ang kaso ng plagiarism ay hinding-hindi kailanman papayagan. Ipinahahayag ko. Guheng, expelled ka na. Ang magkaroon ng estudyanteng katulad mo ay siyang sa buong teaching career ko ang pinakamalaking kahihiyan. Profesor? Profesor, pakiusap. Hindi lang iyon, i-report ko rin ang lahat sa Wenmeng. Dapat mong malaman, ang higpit ng Wenmeng sa plagiarism, kapag nalaman, ibaban ka kaagad, at hindi ka na papayagang sumali sa kahit anong literary competition, panghabang buhay, wala ka ng pagkakataong makabangon pa. Guheng, tapos ka na. Ang mga akda mo ay mapupunta sa akin, ang reputasyon mo ay mapupunta sa akin, pati na rin ang iyong napakagandang girlfriend ay magiging akin na rin. Kintiansi? Sobra ka na. Ang nangyari sa araw na ito, talagang magsasampa ako sa Wenmeng para patunayan ng Wenmeng na wala akong kasalanan. Guheng, bakit ang nakakatawa mo? Gusto mo pang mag-apela? Kilala mo ba kung sino ang tatay ni Young Master Qin? Ang aking ama ay si Qin Xuan ng Wenmeng Elderia. Eksaktong siya. Ang nakatalaga sa pagsugpo ng mga kaso ng plagiarism. Sa tingin mo ba, tutulungan niya ang sarili niyang anak? O tutulungan ng isang taong hindi naman niya kakilala na katulad mo? Guheng, wala ka nang malalapitan at wala na ring makikinig sa iyo. Mabuti pang manatili ka na lang kung nasaan ang basurang katulad mo at huwag ka nang managinip na uunlad pa ang buhay mo. O nga pala, ito pa. Sinasabing mana pa ninyong mga pamilyang Gu itong pulseras. Nakilala bilang batong Wenshen. Mumurahin lang naman pala itong galing sa bangketa nitong mga nakaraang araw para lang mapaniwala ka. Kailangan ko itong isuot araw-araw. Pero sa wakas ay malaya na ako ngayon.
Nasaan ako? Ako si Diyos ng panitikan Wenqui. Sa kasalukuyang mundo, ang sining ng panitikan ay unti-unti nang nawawala. Ang mga mapanghamak at mandaraya ang nasa itaas, samantalang ang mga tunay na may alam ay walang paraan para sumikat. Nais kong baguhin ang takbo ng tadhana. Ngayong araw ay nakatadhana tayong magkita. Gagamitin ko ang pagkakataong ito upang muling buuin ang mundo ng panitikan. Ako ba? Mula sa sandaling ito, ang kultura ng buong mundo ay aatras ng 3,000 taon habang ikaw ay mananatiling nasa iyo ang iyong buong talento. Gumising ka na kaagad. Sulitin mo ang pagkakataong ito upang pangunahan ang dakilang panahon ng panitikan at ang pagbangon ng bagong sining. Ilusyon lang ba ito? O sadyang nagbago na nga ang realidad? Ang antas ng kultura ay sadyang umatras nga ng 3,000 taon. Guheng, sa tingin mo ba sa pagpapanggap mo na nababaliw ka, ay makukuha mo ang awa ko? Itigil mo na yung katawa-tawa mong pakitang tao. Huwag ka namang masyadong malupit. Bigla siyang dumanas ng napakabigat na dagok mula sa tuktok ay bumagsak siya sa putikan. Kaya normal lang kung hindi niya ito makayanan. Sa ganitong klase ng tao, pinapangarap pa niyang manatili sa tuktok. Huminga ka nga muna at tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Karapat-dapat ka ba? Mahal, ang isang katulad mo, ang tunay na nararapat na nasa itaas. Huwag mong kakalimutan na malapit ka nang sumali sa kompetisyon ng mga henyo para maging kampeon sa lahat. Ang kompetisyon ng mga henyo. Wala namang masama kung sasabihin ko sa iyo. Magsasagawa na ang alyansa ng panitikan ng kompetisyon ng mga henyo para pumili ng pinakamahusay na henyo. At dahil sa rekomendasyon ng mga matatanda sa alyansa, hindi ko na kailangang dumaan sa paunang laban o sa elimination, didiretso na agad ako sa huling yugto. Nakuha mo ba? Ganyan katindi ang kakayahan ni Young Master Qin. Ang kanyang pamilya at impluensya ay sapat na para durugin ang isang hamak at pobreng tulad mo. Ito ang imbitasyon para sa finals ng kompetisyon ng mga henyo. Ito ang imbitasyon ng mga henyo. Welcome kang pumunta doon para saksihan ang sandali ng aking tagumpay sa buong mundo. Sa oras na iyon, malalaman mo rin ang layo ng agwat nating dalawa na parang langit at lupa ang pagkakaiba na hinding-hindi mo mapapantayan kailanman. Huling yugto ng kompetisyon. Ganoon ba? Tiyak na pupunta ako. Qin Tianzi, ang ginawa mo ngayon ay pagbabayarin kita ng higit pa rito. Sa lahat ng ating mga manonood, magsisimula na ang huling laban ng talent tournament at ang ating bida sa talento ay makikilala na ngayong araw. Bago ang lahat, ipakikilala muna natin ang ating mga hurado. Narito sina, ang tagapangasiwa ng alyansa, ang sikat na makata sa kasalukuyan na si Li Qingyuan. Ang tagapangasiwa ng alyansa, ang propesor sa Imperial College of Literature na si Fang Gu. At ang tagapangasiwa ng alyansa, ang kilalang kritiko ng mga tula na si Dong Qishan. Tawagin na natin ang apat nating mahuhusay na kalahok. Napakasimple lang ng mechanics para sa final round. Pipili ako ng paksa ng sapalaran, magsusulat ng tula dito mismo ang apat na kalahok, bibigyan ito ng puna ng hurado hanggang sa mapili ang tatanghalin nating bida ngayong taon. Anong tournament ng talento? Tournament lang ito para sa mga may koneksyong tatay. Alam na ni tatay ang paksa noon pa man, at pati ang tulang gagamitin ko ay naisulat na niya ng maaga. Kayong mga uto-uto, paano kayo lalaban sa akin? Ang titulong bida sa talento? Siguradong sa akin lang iyan. Ang paksa ay buwan. Maaari nang magsimula ang apat na kalahok. Tapos na ang oras, bitawan na ang inyong mga panulat. Inaanyayahan ang apat na kalahok na basahin ang kanilang mga gawa. Isang subo, 2, 3, hanggang 4. Ang aso sa langit, ang buwan ay kakainin na sapat. Pagkatapos kumain, iinom pa ng alak.
nakasakay sa asno, pabaliktad ang lakad. Maari nang magbigay ng puna ang hurado. Pinakiusap ang hurado na siguro para sa komento. Napakagandang tula. Tunay ngang napakahusay. Napakaganda ng pagkakagawa ng tulang ito. Madaling tandaan, isa itong obra maestra. Ang unang kalahok na ito ay nagpakita na agad sa atin ng isang napakagaling na pagtatanghal. Mas lalo pa akong umaasa sa magiging pagtatanghal ng iba pang mga kalahok. Halika, pakiusap, magpatuloy na tayo. Ang buwan ay maliwanag sa gitna ng Agosto. Sabay-sabay tayong kumain ng mooncake. Hindi sapat ang isa para sa bawat tao, dapat kumain ng dalawa para masaya. Napakagaling. Ang galak ng mga tao. Ang eksena ng sama-samang pagdiriwang ay kitang-kita sa bawat salita. Ang buwan ay sadyang kakatwa. Mabilis itong magbago ng anyo. Pakurba na parang itak. Kapag bilog ay sadyang napakaganda. Kamangha-mangha. Napakahusay. Malinaw ang bawat paglalarawan. Punong-puno ng buhay. Ang tula ng 3 kalahok na ito ay may kani-kanyang katangian at orihinal ang pagkakagawa na talagang hindi makakalimutan. Nasasabik akong makita ang huling kalahok. Pakiusap sa dakilang talentong si Kin para basahin ang kaniyang gawa. Lumalamig na ang panahon. Sa ikapito ng buwan, naglalakad ng mag-isa sa tabi ng kawayanan. Mag-isang naglalakad, punong-puno ng lumbay, dahil walang kasamang tumingala sa buwan. Napakaganda nito, sadyang mahusay. Kahit na mukhang simple at direkta, sa katotohanan ay punong-puno ito ng emosyon at mararamdaman mo ang ibig nitong sabihin. Para sa 3 pang matatalinong lalaki, bagamat mataas ang kalidad ng kanilang tula. Pero kumpara sa gawa ni Batang Panginoong Chin, ang tula na iyon ay Siya ang pinakapaborito kong estudyante. Kaya para sa pagkakataong ito, ang titulong punong manunulat ay Qin Tianxi ang nararapat para dito. Kung ganoon ay batiin natin si dakilang talentong si Kin, natalo niya ang lahat ng mahuhusay na kalahok para makuha ang Sandali lang. Teka lang. Ang posisyon ng pinakamagaling na makata ay hindi bagay kay Qin Tianxi. Hindi siya sapat para rito. Kalokohan? Ang talento ni Qin Tianxi ay nakikita ng lahat. Kung wala siyang karapatan, siguro naman ay hindi ikaw na isang magnanakaw ng gawa ang may karapatan? talagang sumasama na ang mundo. Pagkatapos mong magnakaw ng obra, may kapal pa ng mukha ang tulad mo na manghusga ng ibang tao. Nandito tayo sa pagtitipon ng mga makata at ang Literary Union ang nag-oorganisa nito. Paano namin hahayaan ang isang baliw na tulad mo na manggulo rito? Security! Ilabas nyo ang baliw na ito. Sino ang maglalakas loob na humawak sa akin? Nakasaad sa panuntunan ng pagtitipon na ito na kahit sino ay pwedeng kumuwestiyon. Basta may sapat at tamang basihan. Totoo nga na may ganoong panuntunan. Kung ganoon, titingnan natin kung anong masasabi ng isang hamak na basurang katulad mo kung may maibibigay ka bang matalinong paliwanag. Dahil kapag wala kang naipakita, humanda ka dahil sisiguraduhin ko na pagbabayarin kita. Ginoo, maaari mo nang simulan ang pagpuna. Ang tula na ito ay walang kwenta. Sobrang nakakaantok. Hindi ito dapat pag-aksayahan ng oras. Aksaya lang ito sa tinta at papel. Isang pambabastos ito sa larangan ng panitikan. Guheng, nawawala ka na ba sa sarili mo? Lapastangan. Guheng, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na punitin ang aking mga tula? Isang malaking panghihinayang. Talagang sinayang mo lang ito. Alam mo ba kung gaano kahalaga? Ang orihinal na gawa na ito ni Qin Tianxi. Bilang isang koleksyon, Ang orihinal na ito, kapag ibinenta sa merkado, ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5 milyong dolyar. Kahit ibenta mo pa ang sarili mo ay hindi mo ito mababayaran. Ang basurang tula na gaya nito, 100 kilo niya nang kaya kong isulat sa isang araw. Anong koleksyon ang pinagsasabi niyo? 100 kilo sa isang araw, baka mapanis lang ang laway mo sa kakayabang? Tamang-tama at nandito ang lahat? Nandyan lang ang panulat? Tandaan mo ito, kung makakasulat ka ng mas magandang tula kaysa sa gawa ko, luluhod ako sa harap mo at hihingi ng tawad. Pero kung hindi mo kaya, sisiguraduhin kong parurusahan kita. Ang baliw na tulad mo ay hanggang tahol lang naman. Hindi ka makakasulat ng magandang akda. ang isang magnanakaw ng obra ay walang kakayahang gumawa ng tula. Sige. Susulat ako tungkol sa buwan ng magiging tema. Pamagat. Pagdaong sa tulay ng maple sa gabi. Pagdaong sa tulay ng maple sa gabi. Kay gandang tula. Ang 4 na salitang ito, kung pagsasamahin sila, ay parang isang napakagandang sining na dahan-dahang bumubukas sa harap mo. Posible kaya na itong si Guheng ay talagang may talento? Maganda nga ang pangalan. Ngunit nakakaawa na galing ito sa kamay ng basurang tulad ni Guheng. Anong saysay kung pangalan lang ang maganda? Dapat magaling din ang tula
Doon pa lang sa linyang, walang kasama sa pagtingin sa buwan, ay talagang naipakita ang matinding pangungulila ng lubusan. Hindi iyan basta-basta, kahit sinong hamak na tao. Ay hindi iyan kayang lampasan. Guheng, para maisip mo ang pamagat na iyan, siguradong piniga mo ng husto ang utak mo. Kung walang magandang mga linya, kahit gaano pa kaganda ang pamagat, ito ay parang pag-aayos lang sa basura. Wala itong kwenta. Bakit ba ang dami mong satsat? Bakit? Napikon ka na ba dahil hindi ka makasulat? Yang Master Kin, tumigil ka na. Baka itong taong walang silbi na ito ay hindi makasulat ng magandang tula at ibintang pa sa iyo ang lahat, madamay ka pa sa gulo ng walang dahilan. Tama ka dyan. Dapat na nga akong tumahimik. Baka magamit pa ng mga walang silbi na dahilan dahil hindi nila matanggap ang sariling kahinaan. Guheng, titingnan ko. Titingnan ko kung anong basura ang maisusulat mo. Unggas, may kaunti lang na talento, akala mo ba talaga ay henyo ka na? Ang tulang ito na isinulat ko ay pinaghirapan ng tatay ko ng isang buwan para maging isang obra maestra. At gusto mong higitan ito? Nananaginip ka ng gising. Tapos na akong sumulat. Ang bilis naman? Sasabihin ko sa iyo, ang ganda ng isang tula ay hindi base sa bilis ng pagkakagawa nito. Ang isinulat mong iyan sa madaliang paraan ay mas mababa pa sa hamak na gawa. Sabi mo pa kay Chin Tianchi ay sayang ang tinta. Pero tingin ko ikaw ang nagsasayang ng tinta. Binabastos mo ang sining. Guheng, sabihin mo at papakinggan ko. Ano bang klaseng basura ang isinulat mo? Paglubog ng buwan, huni ng uwak, at namumuong hamog. Yue Luo Wu Tishuang Mantian? Napakalalim ito. Ang talutod na ito ay hindi pangkaraniwan. Nagagawa niya ba talaga? Na makasulat ng magandang tula? Nagkataon lang iyan. Isang malaking tsamba lang. Ang linyang iyon ay purong suwerte lang. Ang mga susunod na linya ay tiyak na walang kuwenta. Jiang Fengyu, Huo Dui Choumian. Shuang Mantian, Dui Choumian, napakagaling. Ang metapora na ito, napakahusay talaga. Paano nangyari ito? Paano niya nagawang sa loob ng maikling panahon? Na makasulat ng napakagandang mga linya? Lungsod ng Gusuway Templong Hanshan. Yebanjong Shengdao Quechuan. Isang obra maestra. Tunay na kahanga-hanga. Napaka-unikal ng konsepto walang katulad. Tila ba binibigkas ang tungkol sa buwan? Ngunit sa katunayan ay ipinahahayag ang pangungulila sa sariling bayan. Napakatingkad ng buwan, ngunit ang Makata ay nasa ibang lupain. Ang kalungkutan ay damang-dama. Hamak na mas magaling ito. Sa linyang walang kasama sa panonood ng buwan. Nang daan-daan at libu-libong beses. Sinasabi ko sa iyo, ang tulang iyon kumpara dito sa kanya ay wala sa kalingkingan, daig pa ang basurang papel. Hindi maaari. Hindi ito posible. Paano siya nakasulat? Nang ganito kagandang tula? Sa 3 hurado na sinaguro, iniisip niyo pa rin ba na ang pagpunit ko sa tula ni Qin Tianchi ay isang pagsasayang? Dapat lang na pinunit. Tama ang ginawa mo. Pag-usapan nating dalawa ito. Itong tula mo na pagdaong sa tulay ng maple sa gabi. Ano sa tingin mo sa bala ko? Magbabayad ako ng 30 milyong dolyar, ibenta mo sa akin ang orihinal na kopya. Matandang Lee. Hindi ka patas. Ang tulang ito na pagdaong sa tulay ng maple sa gabi ay hiyas ng panitikan, walang kapantay sa kasaysayan. Ang orihinal na manuskrito nito ay napakahalaga. Bibilhin mo lang ng 30 milyong dolyar? Masyadong mababa ba? Guheng, magbabayad ako ng 100 milyong dolyar para sa karapatang itago ito sa loob ng 3 taon. Pagkatapos ng 3 taon ay ibabalik ko ito. Matandang dong, mali ang ginagawa mo. Nagtataas ka ng presyo sa mismong harap ko. Hindi ba't nanggugulo ka? Sa pamilihan ng mga tula at literatura? Mga kagalang-galang na hurado guro, huwag na kayong magtalo. May balita mula sa matataas na opisyal ng Alyansang Literarya. Ang pamunuan ng Wenmeng. Mr. Guheng, nagpadala ng mensahe si Wenmeng Elder Meng. Nais niyang katawanin ang Wenmeng Poetry and Lyrics Archive at magbayad ng 1 bilyong dolyar upang bilhin ang iyong orihinal na manuskrito ng pagdaong sa tulay ng maple sa gabi upang ilagay sa koleksyon ng museo para sa isang exhibition para sa mga susunod na henerasyon ng mga mambabasa na nais magbigay ng parangal at paghanga. Sa koleksyon ng tula at panitikan? Naku, pambihira ito. Ang mga obrang napipili para sa museong iyon ay siguradong maaalala habang buhay. At ang may akda nito ay tatatak sa kasaysayan. Ito ay isang tunay at malaking karangalan. Ang halaga ng 1 bilyong dolyar, kumpara sa karangalang ito, ay nagmumukhang walang halaga. Handa akong magbayad ng 10 bilyon kapalit ng aking mga tula para lamang maisabit sa pader ng museo ng mga tula at panitikan. Kahit ako na isang Wenmeng Deacon at kilalang Makata sa panahon natin, ay wala pang kahit isang tula na napasama sa koleksyong iyon. Sinasabi ko sa iyo, Guheng, siguradong natupad mo na ang pangarap ko sa buong buhay ko. Matandang Lee, bakit? Tingin mo ba ay hindi nararapat si Guheng? Hindi sa ganoon. Sinasabi ko sa iyo, huwag mo akong ipahamak. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi karapat-dapat si Guheng, sino pa ang magiging karapat-dapat?
Ang tula na pagdaong sa tulay ng Maples sa gabi ay sadyang kakaiba at napakaganda. Ito ay talagang kahanga-hanga. Maituturing itong isa sa mga pinakanatatanging hiyas ng panitikan. Sa nakalipas na ilang libong taon, Mr. Gu, ano po ang masasabi niyo? Dahil sa paanyaya ni Elder Meng, paano ko iyon matatanggihan? Maraming salamat po sa pagpayag niyo, Mr. Gu Heng. Sa pagsulat niya ng pagdaong sa tulay ng Maple sa gabi, si Gu Heng ay isang pambihirang henyo. Ang isang mahusay na makata na gaya niya. Kailangan pa ba talaga niyang manggopya? Nagkamali ba ako ng bintang sa kanya? Qin Tianzi, natatandaan mo pa ba ang sinabi mo kanina? Sabi mo kung makakasulat ako ng tula na mas mahusay kaysa sa gawa mo, ay lulubog ang loob mo sa harap ng lahat at hihingi ka ng tawad sa akin. Tapos na ang tula ko, oras na para lumuhod ka. Lumuhod! Lumuhod! Hinding-hindi ako luluhod. Sa harap ng napakaraming tao, kung talagang luluhod ako, masisira ang maganda kong reputasyon. Pati na ang aking mukha at ang karangalan ng pamilyang Qin ay mabubura na parang bula at magiging katatawanan lang sa Wenmeng. Guheng, marunong ka dapat magpatawad. Nakapagsulat ka lang ng pagdaong sa tulay ng Maple sa gabi. Bilib ka na sa sarili mo? Sinong nakakaalam kung kinopya mo lang iyan? Magandang araw po sa tatlong kagalang-galang na hurado. Huwag niyo po sanang kakalimutan, may record na ng pangongopya si Gu Heng. Gaya nga ng sabi nila, hindi na nagbabago ang taong likas na masama. Ang pagdaong sa tulay ng Maple sa gabi na ito, ay sigurado akong kinopya niya lang. Isipin niyo po, ang napakagandang tula na pagdaong sa tulay ng Maple sa gabi, paanong magiging ganito kadaling isulat? Kahit pa siya ang pinakamagaling na manunulat sa mundo, hindi siya makakapag-copy ng ganito kabilis at ganito kaayos, hindi ba? May punto siya? Mukhang imposible yon para mapabilang sa archives ng mga tula. Dapat itong dumaan sa masusing pagsusuri ng Wenmeng. Mula noon hanggang ngayon, wala pa kaming nakitang ganitong tula. Sa anumang aklat, ito ay tiyak na orihinal na gawa ni Gu Heng. Hindi rin natin masisiguro iyan. Baka gawa iyan ng isang makata na hindi pa nailalathala. Kung gusto niyong mapaniwala ako, maliban na lang kung ano? Maliban na lang kung sa harap ng lahat ay makagawa ka pa ng isang tulang hindi hihigit ang galing sa pagdaong sa tulay ng Maple sa gabi. Qin Tianzi, ang hiling mo na iyan ay sobrang hirap namang gawin. Makinig ka, ang pagdaong sa tulay ng Maple sa gabi, ang ganitong klaseng tula ay galing sa inspirasyon ng langit, hindi ito basta-basta sinusulat lang. Ang mungkahing iyon ay mukhang hindi nga nararapat. Huwag na nating pag-usapan ang pagdaong sa tulay ng Maple sa gabi. Kahit nga iyong gawa mong walang sinuman ang kasama kong tumitingin sa buwan, ay hindi rin naman ganoon kadaling isulat. Kung hindi mo iyon magagawa, ito ay patunay lamang na nagpapakitang tao ka lang. Gu Heng, ibig sabihin, ang pagdaong sa tulay ng Maple sa gabi na ito ay hindi talaga galing sa iyo. Guheng, magsalita ka naman. Ano? Guilty ka ba? Bakit hindi ka makasagot kay Young Master Qin? Dahil mukhang gusto nyo talagang mapahiya ngayon, ihahanda ko na ang pampatahimik sa inyo. Gagawa ako ng isa pang tula para tuluyan na kayong tumahimik. Gu Heng, dapat mo itong pag-isipang mabuti. Ang pagsulat ng tula na papantay ang pagsulat ng tula na papantay sa gawa ni pagdaong sa tulay ng Maple sa gabi ay hindi madali. Gu Heng, ang tula ni pagdaong sa tulay ng Maple sa gabi ay ang pinakamagaling sa kasaysayan. Wala itong kapantay. Pag-isipan mo, kailangan mo talagang pag-isipan iyan. Kayong tatlong hurado na guro, masyadong halata ang pagkampi nyo kay Guheng. Lahat kayo, huwag ninyong kalilimutan na ito ay mismong ang alyansa ng literatura ang nag-oorganisa ng pagtitipon ng mga talentadong tao at ito ay sadyang napakasagrado. Ang bawat salitang bibitawan dito ay dapat tuparin. Gu Heng, ngayong araw ay dapat kang makasulat ng tula. Huwag kang mag-alala. Pagsulat lang naman ng tula, di ba? Dahil pumayag na ako, hindi ko babawiin ang aking salita. Sana lang ang ibang tao dyan ay hindi umiwas sa usapan at tandaan na dapat silang lumuhod. Bakit parang kampanting-kampante siya? Sigurado ba talaga siya sa ginagawa niya? Gagamitin pa rin ang buwan bilang paksa. Sandali lang. Sino ang nakakaalam kung ilang tula na ba tungkol sa buwan ang kinopya mo? Kailangang palitan ng paksa. Tama, huwag natin siyang bigyan ng pagkakataon na manggopya. Sige, sabihin mo. Sa tulong ng 5,000 taon ng ating dakilang kultura, wala akong kinatatakutan. Ibigay niyo ang paksa. Ituring niyo na akong talo kung hindi ko iyan masasagot. Mas mabuti kung tungkol sa mga ligaw na damo ang paksa. Ligaw na damo? Ano? Mahirap gawa ng tula ang paksang iyan. Tama, ang tungkol sa imahe ng buwan. Sa haba ng panahon, marami ng tao ang sumulat ng mga tula tungkol doon. At para sa kanya, ito ay madali na lamang. Ngunit ang ligaw na damo ay kakaiba. Qin Tianzi, ang paksang ibinigay mo, sa madaling salita, tuso. Ligaw na damo ka mo? Sige. Kahit na iba na ang paksa, bakit nananatili pa rin siyang kalmado? Sandali lang.
mayroon pa akong isang hiling. Sabihin mo. Bibigyan kita ng 7 hakbang. Sa loob ng 7 hakbang na iyan, dapat tapos mo na ang buong tula. 7 Pitong hakbang? Masyado namang mahirap ang 7 hakbang. hakbang. Kintiansi, huwag ka namang masyadong mapang-api. Pinagagawa mo siya ng tula sa loob lang ng 7 hakbang. Masyadong mataas ang hinihiling mo. Kintiansi, sumobra ka na. Ito ay kalabisan na. Kintiansi, makinig ka sa akin. Kaano man kataas ang posisyon ng ama mo, ito ay isang kompetisyon para sa mga matatalino. Hindi ka namin hahayaang maging bastos dito. Kung hindi niya kayang gumawa ng tula sa loob ng 7 hakbang, hindi ba mas lalo nitong mapapatunayan na ang pagdaong sa tulay ng maple sa gabi na ito ay walang tunay na basehan at puro peke lang? Kintiansi, Mga guro, wag po kayong magalit. Paggawa lang naman ng tula sa loob ng 7 hakbang. Hindi naman po iyon ganoon kahirap. Guheng, ang lakas talaga ng loob mo. Baka mabulunan ka sa sinasabi mo. Tingnan nga natin kung hanggang saan ang pagyayabang mo. Nagawa mo pang mangako ng paggawa ng tula sa 7 hakbang. Kapag nabigo ka mamaya, siguradong sa harap ng lahat ay mapapahiya ka ng husto. Kung magagawa ko ito, luhod at hihingi ka ng tawad sa akin. Kung magagawa mo iyan, hindi lang basta luhod at paghingi ng tawad, magsasagawa ako ng 3 hakbang sabay luhod at 5 hakbang sabay dapa, gapang akong lalabas dito sa lugar ng kompetisyon. Pero, siguradong hindi mo iyan kakayanin. Guheng, kung magtatagumpay ka, sasabay akong luluhod kay Young Master Keen. Pero kapag nabigo ka, duduraan kita sa mukha para habang buhay kang hindi makatingala. Sa 3 hurado po, at sa lahat ng mga manonood, saksi po kayo sa amin. Guheng, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala rito. Basta't makagawa ka ng tula sa loob ng 7 hakbang, ipapatupad ko kay Young Master Keen ang kanyang pangako. Kundi ay ire-report ko ito sa Wenmeng para sila na ang magdesisyon. Makikiisa rin ako riyan. Isama niyo rin ako. Kaming 3, opisyal ng Wenmeng, ay sabay-sabay na magsusumite ng liham, tiyak na bibigyang pansin ito ng Wenmeng. Kahit na ang ama ni Young Master Keen ay may mataas na kapangyarihan, hindi nila ito mapagtatakpan. Mga guro, huwag kayong magmadali sa pangako. Kapag nagawa na niya talaga ang tula sa 7 hakbang, tsaka na kayo mangako. Guheng, huwag kang tatunganga, simulan mo na. Tandaan mo, 7 hakbang, bawal sumobra ng kahit isa, at dapat ang tula ay hindi bababa ang kalidad sa pagdaong sa tulay ng maples sa gabi. Bakit ka nagmamadali? Guheng, tigilan mo na ang panloloko mo. Huwag mong isiping hindi ko alam ang binabalak mo. Gusto mo lang bang magsayang ng oras? Walang ganoon. 7 hakbang? Ngayon din ay magsisimula na akong bumilang. Kung hindi ka aalis, gagawin ko na ang unang hakbang. Hindi na kailangang maglakad pa. Bakit? Napagtanto mo bang walang laman ang iyong isipan at hindi ka makakasulat ng isang mahusay na tula? Kaya balak mo nang umurong, di ba? Wala naman akong balak na manggulat sa lahat. Pero kung talagang pipilitin niyo ako, ay ilalantad ko na ang totoo kong galing. Hindi na kailangang magkunwari. Hindi kailangan ng 7 hakbang. 1 hakbang lang ay sapat na. Ibigay niyo ang paksa. Ang mga damo. Makakabuo ng tula sa 1 hakbang? Imposible. Siguradong nagmamayabang lang siya. Si Guheng, kaya niyang gumawa ng himala. Lunti ang mga damo sa kaparangan. Nalalanta at sumisibol bawat taon. Ang galing, napakahusay. 2 linya lang, 10 salita, ay tumpak na nailarawan ng buhay ng mga damo sa parang. Tumutubo at nalalanta bawat taon. Ito ay isang makatotohanang paglalarawan ng buhay ng mga ligaw na damo. Sa 2 linyang iyon pa lang, ay sapat na upang makita na itong si Guheng ay mayroong kamanghamanghang talento sa pagtula. Ang importante ay ang susunod na 2 linya kung kakayanin ba niyang panindigan ang ganitong lalim ng simbolo ng pag-usbong at pagpanaw. Tama po. Kahit sunugin man ng apoy. Sisibol itong muli sa simoy ng tagsibol. Napakahusay, talagang napakahusay. Hindi ito kayang puksain ng apoy ng damuhan dahil ito ay muling uusbong sa simoy ng tagsibol. Parang nararamdaman ko ang paparating na bugso ng napakalakas na buhay. Tama ka, puno ng sigla at ganda. Bumabangon ang lahat ng bagay. At mabilis na kumakalat ang mga damo ng kausap. Punong-puno ng sigla. Paggamit ng hiram na buhay mula sa wala at ang ganda mula sa lanta. Talagang perpekto. Masuwerte ako na naging saksi sa pagsilang ng tula na ito. Wala na akong mahihiling pa. Hindi maaari, imposible ito. Nakagawa nga siya ng tula.
At isa pa itong napakagandang obra. Sa tingin nyo itong tula ng kausap, kung ikukumpara sa pagdaong sa tulay ng maple sa gabi, alin ang mas mahusay? May kani-kaniya silang galing. Ang isa ay tungkol sa pangungulila sa bayan at ang isa naman ay tungkol sa buhay. Awo. Pareho silang nasa pinakamataas na antas ng kanilang larangan. Pantay lang ang dalawang tulang ito. Maituturing silang mga hiyas ng panitikan. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay may balita na mula sa koleksyon ng mga tula. Sir Gu Heng, handang magbigay ang Elder Meng ng 10 bilyong dolyar pa upang mabili ang orihinal na kopya ng inyong kausap. Nang sa gayon, kasama ng pagdaong sa tulay ng maple sa gabi, ay mailagay din ito sa loob ng museo upang pakaingatan ng mabuti. Ano sa tingin mo? Alam ko na. Hindi palalagpasin ng Elder Meng ang napakagandang tulang ito. Bukod pa roon, ang Elder Meng ay gagamit ng posisyon bilang direktor ng Museo ng Mga Tula upang magpaabot ng imbitasyon kay Sir Gu Heng na itinalaga si Sir Gu Heng bilang isang panghabambuhay na honorary director. Ano? Panghabambuhay na honorary director? Napakalaking karangalan yan. Sinasabi ko sa iyo, mula noong itinatag ang museo ng mga tula na ito, hindi lalampas sa 5 tao ang nakakuha ng ganyang karangalan. Ang katayuang iyan ay katumbas na ng mataas na opisyal ng Wenmeng. Tama yan. Para sa mga katulad naming opisyal, kung magkakaharap kami, hindi ba't dapat kami muna ang magbigay galang sa kanya? Isang tula na walang katulad na isulat ko na ito? Ngayon, hindi ba't ang ilang tao ay dapat nantuparin ang kanilang mga pangako? Hayaan niyo akong mag-isip. Ano nga ulit ang sinabi ng ilang tao kanina? Ang sabi niya, kung ikaw ay makakagawa sa loob ng 7 hakbang ng isang napakahusay na obra at makakabuo ng magagandang tula, ay luluhod siya sa bawat 3 hakbang at yuyuko sa bawat 5 hakbang. Habang gumagapang palabas ng venue na ito. Tama. Pati na rin niyang kasama ni Qin Tianzi. Ano ba niya yan? Babae niya lang yan. Tama. Dapat silang dalawa ang sabay na gumapang palabas. Gapang na? Oo. Wisit, 2 sunod-sunod na mahusay na tula. May ganoon pala si Gu Heng na pambihirang talento? Ibig bang sabihin ay mali talaga ang pinili ko? Ano pang tinatayo-tayo niyo riyan? Gawin niyo na ang pangako niyo. Sinasabi ko sa inyo, kasunduan ito na ginawa natin. Sa Asembleya ng Literary League, kapag hindi nyo tinupad ang usapan, siguradong haharap kayo sa Asembleya ng Literary League para sa Matinding pagkondena? at parusa. Gapang na. Gapang. Bilisan nyo. Sandali lang. Kailangan niyo akong kampihan. Elder Chin, masyado silang mapang-api. Sobra na sila kung umasta. Huwag niyo po itong pabayaan. Ano naman kung may talento si Gu Heng? Ang batas ng mundong ito ay hindi ganoon kasimple. Ang lahat ng taon mo ng pag-aaral ay walang-wala kumpara sa pagkakaroon ni Young Master Qin ng mayamang ama. Anak ko si Tianchi. Sa pagpilit nyo sa kanya ng ganito, minamaliit nyo ba ang kapangyarihan ng pamilyang Qin? Elder Chin, ang galing nyo talagang magbaliktad ng katotohanan. Talagang napakahusay nyo pagdating diyan. Ang lahat ng mga matang narito ay nakakita ng malinaw na ang anak nyo, na si Qin Tianzi, ang may gawa nito sa sarili niya. Pinagawa ko lang sa kanya ang kanyang tungkulin. Tama po yon, Elder Chin. Sa gitna nitong tirik na araw at sa harap ng maraming tao, kahit na elder pa kayo ng alyansa ng panitikan, hindi naman po siguro tamang kumampi kayo ng ganyan, hindi po ba? Si Qin Tianzi ang nagpahamak sa sarili niya. Sino pa ba ang dapat mong sisihin? Dahil nakagawa si Gu Heng sa loob lang ng 7 hakbang ng pangalawang napakagandang tula. Kung gayon dapat lang naharapin ni Qin Tianzi ang nararapat na parusa para sa kanyang kamangmangan. Nakakatawa. Sa tingin ko, nakalimutan nyo na ang katayuan ni Gu Heng. Siya ay isang taong kinamumuhian ng lahat na mangungopya lamang, isang masamang tao na dapat layuan ng lahat ng tao. Wala siyang karapatan na tumayo sa entabladong ito ng kompetisyon ng mga henyo, lalo na ang makipagpustahan kay Tianzi. Tungkol sa isyu ng pangungopya, marami pa ring mga katanungan at wala pa ring pinal na desisyon. Pero ang talino ni Gu Heng at ang kanyang napakagandang mga tula ay kitang-kita ng lahat ng nandirito at walang makakatanggi rito. Paano kung ang 2 tula na binigkas niya ngayong araw, ang pagdaong sa tulay ng maple sa gabi at kausap ay galing lang din sa pangungopya? Ano? Imposible yan. Ang 2 tulang iyan ay dumaan sa verifikasyon ng Hall of Poetry at hanggang ngayon ay wala pang anumang libro ang naglathala niyan. Siyempre walang kahit anong record dahil ang 2 tulang iyan ay isinulat ko noong nakaraan ng buong puso at hirap at hindi ko pa nagagawang ilathala ang mga ito
Ang kawalang hiyaan ninyong mag-ama na si Pamilyang Qin ay talaga namang magkapareho. Gawa mo, ang pangalan mo ba ay Libay? O baka ang pangalan mo ay Baijui? Noong mga nakaraang araw ay may nagnakaw sa bahay ko. Ang aking opisina ay hinalughog ng husto, pati ang mga orihinal na sulat kamay ay nawala. Ngayon lumalabas na. Ikaw pala na walang hiyang kang gumawa nito. Sabi ko na nga ba? Ang sabi ko na nga. Paano ka naman magkakaroon ng ganyang katinding talento at nakagawa ka pa ng 2 napakagandang tula? Guheng, nakakasuka ka talaga. Ang taong tulad mo ay walang karapatan na tumayo sa entablado ng patimpalak na ito. Iniinsulto mo lang ang samahan. Nasaan ang mga guwardiya? Ilabas nyo ang mandaraya na yan at itapon sa labas. Ibigay nyo siya sa samahan para parusahan. Sandali lang. Ano? Ikaw na magnanakaw. May sasabihin ka pa ba? Ang 2 tula na iyan ay isinulat ko sa harap ninyong lahat. Mismong dito sa entablado. Paano mo nagagawa na baliktarin ang katotohanan at ang kininang gawa ko? At sabihing ninakaw ko ang mga ito? Masyado pa namang nangangarap. Elder Qin, kung paparatangan mo si Guheng, kailangan mo ng sapat na ebidensya. Ebidensya? Kailangan pa ba ng ebidensya? Sino ba ang paniniwalaan nyo ang isang may kasaysayan ng pangongopya na napaalis sa universidad dahil sa kanyang gawain? O ako na isang nakataas na pinuno sa samahan? Kailangan pa bang itanong iyan? Ang tatay ko ay iginagalang at maraming naiambag sa samahan. Kumpara kay Guheng na walang hiyang iyan, hamak na mas mapagkakatiwalaan ng tatay ko. Tama. Sa taong nasa matinong pag-iisip, kay Elder Qin talaga sila maniniwala. Anong binatbat ni Guheng kumpara kay Elder Qin? Uulitin ko sa inyo. Ang pagdaong sa tulay ng maple sa gabi at kausap ay bunga ng aking hirap at pagod. Si Guheng. Ay isa lamang walang hiyang magnanakaw. At iyong sinasabi niyang agad niyang naisulat ay isang malaking kasinungalingan. Ang ganyang masamang tao ay dapat parusahan. Bilang babala sa lahat. Nakukuha mo pang tumawa? Gusto ko lang itanong, ilan po bang sulat kamay na kopya ang nawala sa inyo? Siyempre 2. Ang pagdaong sa tulay ng maple sa gabi at kausap ay parehong ninakaw ng walang hiya. At magnanakaw na tulad mo. Bukod sa pagdaong sa tulay ng maple sa gabi at kausap, gagawa pa ako ng isa pang magandang tula. Ngayon, tingnan natin kung paano nyo babaliktarin ang katotohanan. Guheng, nakakatawa ang pagiging tanga mo. Inakala mo bang ang ganito kagandang tula ay parang basahan lang sa tabi-tabi na pwedeng isulat ng ganoon lang kadali? Wala siyang alam sa kanyang kinalalagyan. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Gusto kong makita kung anong kalokohan pa ang gagawin mo. Hindi ako naniniwala na mauulit mo pa ang milagro ng paggawa ng tula sa isang saglit. Tungkol sa tagsibol. Mahimbing ang tulog sa tagsibol. Huni ng ibon ay maririnig kahit saan. At sa ingay ng hangin at ulan kagabi, kay raming talulot ang tiyak na nalaglag. Isang perpektong timpla, mabuhay at payapa. Napakaganda talaga. Pangatlong napakahusay na tula. Paano ito nangyari? Tungkol sa punong willow. Tulad ng berdeng hiyas ang tangkad ng puno, libo-libong sangay tila malasot lang laso. Sino kaya ang gumupit sa mga dahong ito? Ang hangin ng 2 buwan ay parang gunting. Inihambing ang hangin sa gunting? Napakagaling ng paghahalin tulad na iyon. Isa na namang napakahusay na tula ito. Gansa. Nakatingala sa langit habang umaawit. Puting balahibo sa berdeng tubig, mapulang pa ay sumasagwan sa malinaw na agos. Simplo at madaling intindihin, maayos ang pagkakahanay, tumpak ang paglalarawan sa gansa. Panglimang tula na. Ano pa ang hinihintay mo, host? Kumuha ka agad ng papel at panulat. Isulat mo lahat ng tulang ito. Malaking kawalan kapag may nakaligtaang linya. Isang tula sa bawat hakbang. Anong klaseng henyo ito? Ang tangang si Qin Tianzi. Sino ba talaga ang kinalaban niya na ikinadamay ng pamilyang Qin? Hindi siya pwedeng pumasok sa alyansa. Kung hindi ay siguradong mahaharap ang pamilyang Qin sa malaking kapahamakan. Tungkol sa lotus. Tama na. Elder Qin, ano bang ginagawa mo? Maaring maputol mo ang isang magandang tula na malapit ng malikha, alam mo ba? Elder Qin, isa itong malaking kasalanan. Alam mo ba yon? Ayoko nang makinig sa masamang taong ito na kung ano-ano ang pinagsasabi. Security! Ngayon din, sa lalong madaling panahon, ibigay niyo ang masamang taong ito sa hall ng parusa. Gusto ko nang ayusin ngayon ang issue niya sa pangungopya. Elder Qin, hindi iyan ayon sa patakaran. Patakaran.
Ako ang patakaran. Isa akong elder ng Literature Alliance. Dito sa lugar na ito, ako ang may pinakamataas na ranggo. Lahat kayo ay kailangang sumunod sa utos ko. Kundi ay tuturing itong pagtataksil sa alyansa. Bakit nakatulala pa kayo? Bilisan nyo at kalad ka rin siya palabas. Kinshuan, ang lakas ng loob mo. Huwag mong kakalimutan. Ako ang tumatayo ngayon bilang honorary curator ng Poetry Collection Museum. Ang posisyon ko ngayon ay hindi nalalayo sa iyo. Pantay lang tayo. Ano ang karapatan mong saktan ako? Wala ka pa namang hawak na appointment letter? Kaya paano mo masasabing ang ranggo mo ay kapantay ko na isang elder? Security. Bakit hindi pa kayo kumikilos? Ang masamang taong ito, kalad ka rin siya palabas. Kinshuan, inaabuso mo ang iyong kapangyarihan at ginagawa mo ang gusto mo. Tiyak na magsusumbong ako sa alyansa laban sa iyo. Pati rin ako. Sasama rin akong magsumbong. Kinshuan, sumusobra ka na. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka karapat-dapat na maging elder ng alyansang ito. Hangal. Sa sandaling mapunta sa akin si Guheng, paparusahan ko siya ng husto at sisiguraduhin kong wala na siyang magagawa. Hindi na niya muling magagawang sumulat o magbasa ng mga tula. Pagdating ng oras na yun, isa na lamang siyang ganap na talunan. Iniisip niyo bang dahil lang sa isang talunang tulad niya, ay makikipag-away ang alyansa sa akin na si Pamilyang Qin? Kilos na. Sandali lang. Kinshuan, isa kayong elder ng alyansa. Napakalakas ng inyong kapangyarihan. Totoong hindi ko kayo kayang labanan. Pero huwag niyo rin kakalimutan, may isa pang patakaran ng alyansa. Para sa kahit sinong naniniwalang sila ay mahusay. Ngunit nakakaranas ng kawalan ng katarungan, meron silang huling pagkakataon. Ang humiling ng banal na paghuhusga. Ano? Nababaliw ka na? Guheng, ang sinasabi mong banal na paghuhusga ay nangangahulugang ang mga pinakamataas na 3 banal na guro ng literatura mismo ang magbibigay ng iyong pagsusulit. Kung maipapasa mo ito, ang 3 banal na guro mismo ang lilinis sa iyong pangalan. Ngunit, kung mabigo ka sa pagsusulit, naisip mo na ba ang kahihinatnan? Kung para sa mapunta ka sa mga kamay ni Kinshuan, magiging mas malupit pa iyon ng 100,000 beses. Hanggang ngayon ay wala pa ni isa na nakakapasa sa hamon ng banal na paghuhusga. Guheng, huwag mo sanang pilitin ang iyong sarili. Guheng, hindi lang kay Kinshuan umiikot ang buong samahan ng literatura. Kaming 3 matatanda kasama ang Eldermeng ng Poetry Archive Hall ay tutulungan ka. Huwag kang magpapadalos-dalos sa maling landas dahil baka huli na ang lahat para magsisi. 3 guro, huwag nga po ninyo akong kumbinsihin, buo na po ang loob ko. Ako po si Guheng, na pinaratangan at sadyang nabaon. Osenteng biktima ng kawalang katarungan. Walang malapitan sa langit, walang matakbuhan sa lupa. Ang pighati ko ay kasing lalim ng dagat. Ang galit ko ay kasing daas ng bundok. Nagmamakaawa po akong ang banal na guro ang maghusga sa akin. Ang proseso para sa banal na paghuhusga ay opisyal nang nagsimula. Nananawagan sa 3 banal na guro. Paparating na ang 3 banal na guro. May landas ka sa langit pero hindi mo tinahak? Gayong walang pinto sa impyerno ay pilit mo pang pinasok. Guheng, balak ko sanang bigyan ka pa ng pagkakataong mabuhay? Ngayong pinili mo ang banal na paghuhusga. HMP, hindi mo na ako pwedeng sisihin. Narito na ang mga banal na guro. Nandito na ang mga Saint of Literature. Ikaw ba ang nagpasimula ng banal na paghuhukom? Ako nga po, ang inyong tagapaglingkod. Napag-isipan mo na ba ang magiging kapalit nito? Kung hindi ko po mapapasa ang banal na paghuhukom, handa po akong pasanin ang lahat ng kahihinatnan at tanggapin ang anumang parusa. Kahit paitaya ko ang lahat at mawala ako, wala po akong pagsisisihan. Handa ka na ba? Matagal na po akong handa. Hinihiling ko po sa 3 kagalang-galang na Saint of Literature na ibigay na ang mga katanungan. Lahat ng humihingi ng banal na paghuhukom, kung titingnan sila isa-isa, ay ang mga taong may malakas na loob, matibay ang determinasyon, may paninindigang tulad ng bakal, at hindi kailanman matitinag. Sige, sumulat ka ngayon ng isang tula na magpapahayag ng iyong mga pangarap. Bibigyan kita ng 30 minuto at dapat itong maging isang obra maestra. Mahal na Saint of Literature, masyado pong matagal ang panahong ibinigay nyo. Hindi nyo po alam. Ang sabi ni Guheng ay kaya niyang gumawa ng tula sa isang hakbang lang. Kaya bakit kailangan pa ng 30 minuto? Paumanhin po sa aking panghihimasok, hinihiling ko po sa mga Saint of Literature na paikliin ang oras niya sa pag-iisip. Kinshuan, sumusobra ka na.
Huwag po kayong mag-alala, mga kagalang-galang. Ang gumawa ng tula sa isang hakbang ay hindi imposible. Sigurado na ako sa aking pasya. At hindi ako tatahimik hanggat hindi ito naipahayag. Mayroon ka na agad na isip? Tama po. Mayroon po akong isinulat. Ang pamagat nito ay Manjang Hong. Kung ganoon, sabihin mo na agad. Tatlumpung taon ng tagumpay at parangal, mga alabok at lupa. 8,000 milya ang nilakbay. Ulap at buwan ang kasama. Huwag magaksaya ng panahon at baka pumuti na ang buhok ng kabataan. Magaling. Huwag mag-aksaya ng panahon at baka pumuti na ang buhok ng kabataan. Kay laki ng inspirasyong dala nito. Kailangan pa ba niyang kopyahin? Ang Qin Tianchi? Mukhang nagkamali ako ng husga sa kanya. Mahusay na mga salita. Napakahusay na tula. Ang tulang ito ay mas higit pa sa alinman sa mga pinakamagagaling na tulang narinig ko. Kalinisan? Iyan ang tanging hangad ni Gu Heng na makamit. Hindi ko alam. Kung ang mga taong may masasamang loob na iyon, kapag narinig ang tulang ito, ay makakaramdam kaya sila ng hiya? Inis. Hindi man lang siya nahirapan doon. Itong si Gu Heng, gaano nga ba kalalim? Ang talento niya sa paggawa ng tula? Magaling. Napakagandang Manjang Hong. Ginamit ang tula para ipakita ang kanyang mithiin, umaalingaw-ngaw sa kalangitan. Dahil dito, hindi maiwasang makaramdam ng matinding paghanga sa kanya. Maraming salamat sa papuri, Lord Cultural Saint po. Sa pagsubok kong ito, pumasa ka na. Ikaw naman, Kung ganoon, tungkol naman sa Lotus, gumawa ka ng tula tungkol dito. Sige. Lord Cultural Saint po, mayroon po akong tutol. Pakinggan niyo po ang hiling ko. Ang sinusubok dito ay ang kabuang talino ng isang tao. Kailangan na ang bawat aspeto ng kanyang kaalamang kultural ay nasa antas na ng isang bihasa. Kung tula lang ang susubukin, magiging masyadong pabor lamang iyon sa isa. Tama. Napakadali lang gumawa ng tula sa bawat hakbang. Hindi na dapat tula ang ibigay na pagsubok. Hindi iyon patas. Kayong mag-ama ay talagang wala ng hiya. Madali lang ang gumawa ng tula sa bawat hakbang? Paano nyo nasasabi ang mga bagay na iyan laban sa inyong konsensya? Para lang pigilan ang hiling ni Gu Heng, kayo ay naging masama at bastos hanggang sa huli. Upang masigurado na maging patas at tama ang desisyon, humihiling po ako, Lord Cultural Saint, na palitan ng paksa. Gu Heng, ano sa tingin mo? Walang problema. Ginoong Saint of Literature, palitan na lang ang paksa. Ang antas ng kultura sa mundong ito ay nahuli na ng halos 3,000 taon. Ano pang mahirap na katanungan ang maaaring itanong? Sige lang, magbigay ka ng tanong. Kapag hindi ako nakasagot, talo ako. Kung ganoon, gumawa tayo ng isang tula. Bibigyan kita ng 30 minutong oras para mag-isip. Tungkol naman sa detalye, makinig kang mabuti. Handa po akong makinig. Dahon ng pino at dahon ng kawayan. Laging luntian ang bawat dahon. Napakadalubhasa naman ng tulang iyan. Totoo yan. Kaya itong tapatan ni Gu Heng? Iyon na ang iniisip ko. Oo. Isa itong tula na may pag-uulit ng mga salita. Isa iyan sa mga pinakamahirap na uri ng tula. Napakagaling. Ang tanong na ibinigay ni Ginoong Saint of Literature ay talagang napakahirap. Kahit kalahating oras pa ang ibigay, o kahit kalahating taon pa, hindi sigurado kung masasagot iyan. Gu Heng, sumuko ka na lang. Kahit gaano pa katindi ang iyong talento, kapag nakaharap mo ang aming pamilyang Qin, tiyak na parurusahan ka lang niya. Ngunit, wala namang mga dahon ng kawayan at dahon ng pino dito. Bilang Saint of Literature, dapat ay alam mo ang bawat sulok ng mundo. Iyan ang antas ng kaisipan ni Ginoong Saint of Literature. At nangangahas ka pang kwestiyonahin ang ibinigay na paksa ni Ginoong Saint of Literature, saan mo nakuha ang lakas ng loob mo? Gu Heng, sumuko ka na hanggat maaga pa. Sa hirap ng tulang ito, hinding-hindi mo iyan matatapatan. Gu Heng, huwag ka nang magpanggap. Kung matatapatan mo iyan, lilipad ang mga baboy. Ngunit, mayroon na akong sagot. Talaga? Nagbibiro ka ba?
Kagagaling mo lang dyan. Nakuha mo agad ang sagot sa mahirap na tulang iyan. Guheng, huwag kang magmadali. May oras pa naman. Ang paksa sa pagsubok na ito ay hindi dapat basta-basta sinasagot. Dahil mayroon ka lamang isang pagkakataon. Kapag nabigo ka, mawawalan ng saysay ang lahat. Malinaw na ang lahat sa akin. Sige, magsalita ka. Malamig na awit ng gansa sa taglagas. Luntian ang mga dahon ng kawayan sa gubat. Kay galing, napakahusay, isang walang katulad na pagtutugma. Nagawa niya? Nagawa niya. Malamig na awit ng gansa sa taglagas. Hindi naman ito masama. Subalit, hindi naman taglagas ngayon. Tama. Hindi panahon ng taglagas ngayon at wala tayong maririnig na kung ano-anong kanta ng gansa. Guheng, paano mo ipapaliwanag ito? Iyon na nga. Guheng, pilit masyado ang ginawa mong tugma, kaya hindi iyan counted. Ako ay isang taong may pinag-aralan at sa loob ng mga libro, buhay ang 4 na panahon. Magaling. Napakatalino. Isa ka ngang pambihirang tao. Kung sakaling makapasa ka rito, pumunta ka sa akin at tayo ay mag-inuman. Paano po itong pagtutugma? Siyempre, tagumpay kang nakapasa. Pakibigay na po ang susunod na pagsubok. Mahal na Wensheng, sagrado ang paglilitis na ito at ang mga naibigay na nating paksa ay hindi na dapat maulit. Bawal na ang tula. Pati ang pagtutugma. Matandang Lee? Bakit parang naririnig ko ang tunog ng isang desperadong tao na pilit tumatakas? Matandang Dong, tama ang narinig mo at hindi lang iyon. Mayroon pang isang matanda, isang bata, at pati na rin ang... Kerida? Tama ka riyan. Hayop na. Magdiwang muna kayo ngayon. Kapag nakalagpas ako rito, paniguradong pagbabayarin ko kayong lahat. May punto silang dalawa. Kaya ang ibibigay kong pagsubok ngayon ay walang kinalaman sa tula o tugmaan. Ano sa tingin mo? Mahal na Wensheng, ano man po ang gusto nyo? Gumawa ka ng isang sanaysay na makakapagturo sa mga bata. Isang sanaysay na magdadala sa kabutihan. Bibigyan kita ng mahabang oras. Mayroon kang 1 oras para rito. Sa pagsulat ng sanaysay, ang pagsabang ito ay medyo mahirap? At para pa ito sa mga bata, isang sanaysay na pang-edukasyon, mas lalo itong nagpahirap. Sandali po. Lord Cultural Saint, maaari po bang palitan niyo ang paksa? Nakakatawa. Akala nyo ba ang paghingi ng banal na hatol ay laro lang ng mga bata dahil naitakda na ang paksa? Wala na itong atrasan. Kung dagdagan na lang ang oras, masyadong maikli ang 1 oras. Huwag kang mangarap. Ang sabi ay 1 oras. 1 oras lang. Walang labis kahit 1 segundo. Guheng, magsisimula na ang countdown. Meron ka na lang 1 oras na natitira. Kapag tapos na ang oras, kung ang sanaysay mo ay hindi pa nabubuo, ituturing itong ganap na pagkatalo. Kinshuan, talagang sumusobra ka na. Ginagawa niyo itong lahat para idiin siya? Ngunit kapag si Guheng ay nakapasa, sa banal na hatol na ito, ang inyong pamilyang Chin ay tiyak na mawawala. Titingnan natin kung makakapasa nga siya. Ang gumawa ng sanaysay na pang-edukasyon sa loob lang ng 1 oras ay sadyang isang imposibleng bagay. Si Guheng ay siguradong talo na. Ang paksang katulad nito, para sa isang ignorante na katulad mo, ay syempre imposible. Huwag mong gamitin ang iyong kahangalan para husgahan ang aking kakayahan. Lord Cultural Saint, tapos na ang balangkas ng sanaysay. Pakiusap na suriin niyo po ito, sir. Ano? May oras pa? Sigurado ka bang ayaw mo ng pag-isipan? Hindi ko na kailangan ng ganun kahabang oras. Napakayabang mo talaga dahil sa kabataan mo. Kung gayon, magsimula na tayo. Pakinggan natin, sa loob ng ganito kaising oras, kung ano nga ba ang nabuo mo. May nararamdaman ako na ang gawa ni Guheng sa pagkakataong ito ay tiyak na magiging isang klasikong obra. Kailangan ko itong isulat ng dahan-dahan sa bawat salita. Sobra-sobra ang iniisip mo. Talaga bang naniniwala ka na si Guheng ay isang pambihirang henyo sa panitikan? Maaaring marunong siyang sumulat ng tula o kaya'y sumagot sa mga tugmaan, pero hindi ibig sabihin ay makakasulat siya ng isang mahusay na akda. Ang isang obra maestra ay nangangailangan ng panahon. Ang makabuo ng klasikong akda sa napakaikling oras ay isang malaking kahibangan lamang. Manahimik kayo. Sino man ang magtangkang umabala kay Guheng ay ituturing na panggulo sa banal na paghuhukom.
Hindi kayo mapapatawad sa mabigat na kasalanang ito. Sa simula ng tao, ang ugali ay likas na mabuti. Pare-pareho ang kanilang katangian. Ngunit nagbabago dahil sa kinalakihan. Ang sipag ay may gantimpala. Ang laro ay walang saysay. Mag-ingat ka. Dapat ay magsikap ka. Paano itong nangyari? Hindi lang siya magaling sa mga tugmaan, maging ang talento niya sa pagsulat ay wala ring katulad sa buong mundo. Lord Cultural Saint, tapos na po ang aking pagbigkas. Ano ang pamagat ng akdang ito? Ito po ang San Zijing. San Zijing, napakagandang pangalan. 3 salita sa bawat linya, madaling bigkasin, madaling intindihin, at sadyang napakahusay. Pasado ka na sa akin. Lahat ng 3 pagsubok ay natapos na, at ang banal na paghatol ay matagumpay na nakumpleto po. Mula nang itinatag ang Wenmeng, wala pang kahit na sino ang matagumpay na nakapasa sa banal na paghatol. Ito na, ang kauna-unahang pagkakataon na nangyari ito. Guheng, gumawa ka ng kasaysayan. Tapos na ang banal na paghatol. Ang 3 pantas ng panitikan ay magtutulungan para imbestigahan. Ang lahat ng maling paratang, lalabas na rin ang katotohanan, ang katapusan ng ilang mga hangal. Ay darating na. Tapos na. Tapos na ang pamilyang Qin. Napakabulag ko talaga. Bakit ko binitawan ang isang malakas na sandigan na tulad ni Guheng? Sa tingin ko, hindi na naming 3 matatanda kailangang kumilos pa, di ba? Ang bagong henerasyon ay mas magaling. Ang estudyante ay nalampasan na ang kanyang guro. Ikaw, bata, ay napakatalino. At ang San Zijing mo ay talagang katangi-tangi. Gusto kitang irekomenda sa Wenmeng para hirangin kang pang-4 na pantas ng panitikan at ang iyong pangalan. Ikaw na mismo ang luminis nito. Sumasang-ayon kami. Ano? Maari siyang maging pantas? Pang-4 na pantas. Hayop ka. Bakit ba ako nagkaroon ng anak na sumisira sa pamilya na tulad mo? Tignan mo kung anong klaseng kaaway ang dinala mo sa pamilyang Qin. Hinihintay po namin ang utos ng bagong hirang na Lord Cultural Saint. Imbestigahan ang buong pamilyang Qin. Ang lahat ng lumabag sa mga batas ng Wenmeng ay dapat parusahan ng malupit nang walang pasubali.